Alang sa mga mahiligon og pagpatik o tattoo, garbo o kalipay nga tingali ang ilang mabati kung ang hulagway sa ilang panit nindot pagka-imprenta. Apan unsaon na lang ang kanindot niini kung kita maimpeksyon tungod lang sa mga gamit nga dili day limpyo. Ang mga tattoo shops ug ang lakang sa City Health Office bahin niini, kana ang mga issue karong adlaw. Sa mga sampol palangdaan nga ilang gipang display sa gawas sa ilang shop, makasulti ka nga dugay na sa industriya sa pagpapatik ang mga taong nagpaluyo niini. Dinhi sa usa ka mall sa Cagayan de Oro dunay sila stall ug kini gipadagan ni Julio Acosta III, usa ka internationally acclaimed tattoo artist. Taga Davao si Julio, gani tungod sa malampuson nga negosyo niya bahin aning matang. Apil na ang mga novelty items o body piercing nga ilang ipambaligya, nag-branch out sila dinhi. Sa karon, anaa si Julio sa Singapore aron mo tampo na pod og panagtapok sa mga tattoo artist sa kalibutan. Apan dinhi namo nakaila ang kauban niya sa buhat, si Maricel Manalo o mas nailhan nga si Mucha. Excited ako, lalo na kung magagawa ko siya ng maayos kasi sa bawat ginagawa ko, kino-collect ko siya. So nilalagay ko siya sa malapad na album. Tapos pag naman sa competition, parang kinakabahan ka, under pressure ka kasi may time siya. So masaya pagkatapos nagawa mo, tapos natuwa rin yung customer o yung model mo, yun. Lapas tuig na nga nagtrabaho si Mucha dinhi sa shop ni Julio. Uganad na siya mupatik, bisan kang kinsa pa. Yes, sir. Actually, dalawa kaming artist dito. Yung isa sa lalaki, yung isa sa babae. So, nag-isa ako ngayon. Pwede ako sa lalaki, pwede ako sa babae. Pero, syempre, kasi mga babae, may mga private parts sila. So, mas komportable sila kung ako. Tsaka, iniingatan ko naman sila kung nasasaktan sila. So, dinadahan-dahan ko lang. Syempre, alam mo, babae. Best seller sa babae is Flower and Butterfly, of course. Sa mga lalaki, medyo experimental sila. Mga biomechanical, tribal, Polynesians. Dinipod sa Barangay Nazareth, dunay natukod nga shop sa tattoo. Kung buot hunaon daw usa lang ka simple nga balay kung tangtangon ang pangalan sa iyang shop. Si Ninyo Neri ang nagdumala dinhi. Lapas na pulo ka tuig na niya gibuhat ang magtattoo. Musukol gihapon sa bisag unsang customer kutob sa gustong magpapatik. Ang bestseller gid is kana gyud ako ang mga original nga mga art. Siya gid ang ako gid ang nagdraw, then ako gid ang basta ang i-collaborate na mo ang iyang design o gakuha, so i-meet na mo nga tsada ang iyang effect, iyang result, iyang layout, tsada ang composition overall. So ang art mas makuan gid siya kanang mas ma-appreciate gid siya maayo ba. Apan sama kang Mucha ug Ninyo, natunan nila ang mga pamaagi sa pagpatik gikan sa mga nagtudlo rapod kanila. Dinhi sa Pilipinas manggod, walay formal nga institusyon bisag eskwelahan man lang nga gabansay sa mga gustong mag-tattoo artist sa pagkakaron. Itong start na magpatattoo, dito siya nagsugod. Pero mo patoy first na ko nakakita og mga tattoo related nga mga things, mga designs, mga drawing. Pero na self-taught na din ko hantod kay pag human ako ato sa dili man to siya duol kay sa mo, so wala ko nakasigig balik-balik dito, so ako na lang gyud self-taught lang gyud ko nga nag-tattoo dayon, na-inspired ko sa art, mas more ko nga na-challenge nga pwede day dakan pa day kay mga possibilities nga pwede nimo i-express sa imong art kay di gid mahuman ang art. Time is art. Bisan pa man walay formal nga edukasyon nga ilang giagian mahitungod aning butang, duna gyapoy mga grupo nga gapalandong kanila. Isa na dinhi ang Philippine Tattoo Artists Guild, Confiltag. Bale, siya yung tattoo organization sa buong Pilipinas. So, tinuturuan niya yung mga member kung paano yung right na pagtatattoo. Tapos, bago ka makapasok, mag-i-screen ka muna. So, dapat, kailangan marunong ka talaga. Kapag hindi ka pa marunong, ititrain ka nila, tapos sa kanila uli screen. 2007, nag-join ko as probationary member.
Dayon, until now, the same na gyapon ako ang status. Wala pa man ko nakabalik na po for graduation or pero affiliated pa gyapon ko sa PhilTab. Lisod masubay kung asa gayud nagsugod ang pagpatik tungod kini gimugna dili lang sa atong tribo kaniadto. Apan gibuhat na kini sa uban pang tribo sa kalibutan sa wala pa nahitabo ang mga istorya sa Biblia. Dinhi sa Pilipinas, ang pinakaunang tala sa tradisyonal nga pagpatik masubay kaniadtong 1590 human nagabot ang mga Kastila sa Visayas. Ug kabalo ba mo nga kasagaran patik sa ilang panit, labi na sa mga lalaki, gasimbolo og kalampusan sa pagpildi sa katigi nilang tribo pinaagi sa pagputol sa ilang mga ulo. Kung sa una ang pamaagi nila ang pagsamad ingon man sa paglakra sa mga panit gamit ang mga hait nga hinagiban ug ang tinta nga gigamit kay yuta, abog ug duga sa mga kahoy sa lasang. Karon do na nay nagkandalin laing kolor sa mga tinta gamit ang espesyal nga dagom. Labi na ang pagpatato gikonsider na kining usa ka body art. Tungod ani migawas usab ang mga kahadlok bahin sa aplikasyon niini sa atong panlawas. Hinungdan kay ang gamit kasagaran karon artificial na. Duha ka klase ang pagtato karon sa lawas sa katao. Ang usa katong muralag og ilalang i-plaster. Ang usa sad by the use of needles. Kung ang atong hisgutan ang use of needles, daghan makadaot niya na sa imong kalawasan. Kaya ang usan niya na ang viral diseases, dili ta kabalog unsa ka sterile ang gagamiton nga mga needles. So usa nga makuha nila na is viral diseases like hepatitis, which is very rampant nowadays. Hepatitis A, hepatitis B, gawas sad niya ng hepatitis. Adunay sa laing viral diseases like HIV. So, kabalo kita nga, bisan ganit din sa atong syudad sa Cagayan de Oro, aduna na kita yung mga HIV positive din nga ginamonitor sa atong mga kaigsuunan usad, nga nag-ariglar niya atong mga HIV positive. So, isa sa mga causes sa mga viral diseases. Ingon pod ang posibilidad nga sama sa droga, makaadik ang kasakit sa dagom ni ini ug depende na pod ni sa personalidad o kung matud pa, tripping sa gustong magpatato. Addiction, actually, it is, for me, the dynamics is, when you have a tattoo and people notice you like the feeling, and you want to do it over and over again just to catch people's attention. It's not more of addiction, it is having that feeling of getting the attention of people. Although there are people who loves to receive pain, but we can consider man go the henna tattooing, it's not painful. And most young people, especially because dili allowed sa school nga nakay real na tattoo, dito ba sila sa henna mo resort. So, ang bottom line is expression. Alang sa mga tattoo artist, bisan pa man kabalo sila sa daotang epekto ni ini, kabalo po sila unsaon malayo ang ilang mga customer sa disgrasya. Kung tattoo shop yung papasukin mo, kailangan may autoclave. Yan yung panglinis talaga ng lahat ng mga germs. So pinapatay niya lahat yung mga germs. Hindi pwede sa mga sterilization lang siya. So after na autoclave natin siya, nililipat natin siya sa sterilization. Para dun lang habang naghihintay tayo ng customer, nandoon lang siya. Pero dapat na-autoclave siya. In terms to needle naman, disposable tayo. So ang in-autoclave lang ay grip, tip, tapos yung needle is pagkatapos gamitin, may lalagyan tayo. Well, disposable gid ang mga gamit natin dire. Needles, mga tips, mga ink caps, mga ink, tanan mga consumables, disposable gid siya. As much as possible. So, safe siya, confuse siya, dayon good ang art. Kaya now, ang City Health kanunay naghatag sa ilang sanitary permit, pero with that sanitary permit, adun na kita yung mga rules and regulations when to give that sanitary permit o kanus asad nato bakwion sa ilang sanitary permit. Sa ako nang giingon, check up kami pag-ayo sa sterility sa mga needles nga gagamiton sa pagtattoo. Hinuon ang nakamaayo ni ini. Wala pa'y na-report nga mga insidente nga doon na na-impeksyon tungod sa pagpatato. Bali sir, may training tayo sa DOH.
DOH. Tapos, every year, chinecheck nila kung saan napupunta yung mga needle, paano kami nagde-dispose, ganyan. Tsaka, kaya nga sir, may mga autoclave tayo kasi sa DOH requirement yan talaga. So far, hindi naman kami sa ganyan sir, kasi yung kasi dun sa mga bottle ng mga pinta, nakalagay dun, hindi sila sa mga, kunyari, nag-allergy ka, so hindi nila sasagutin. So sinasabi natin sa customer na yung bawal. So far, yung iba kasi, yung red, galing yan sa lupa, so medyo may allergic reaction siya. Pero gumagaling siya din. May panahon lang talaga siya na Pero madalas naman ng customer ko, di naman nagre-reklamo sa mga pinta natin. Wala pa man nun kay reported case of tattoo nga dunay viral diseases, but this is a very good example sa mga viral diseases nga makuha sa katao because of these needles. Kabalo kita nga bisan gani sa kanini ang drug abuse, di ba? Sa drugs, di ba? Ito mga ganing gina-discourage, one of the causes of viral diseases is kanang transfer of needles from one person to another. So, kanisad ng tattoo, kung dili niyo ma-sterilize pag-ayo katong mga needles, will also cause a transfer of viral diseases from one person to another person. Until now, murag na-love ka na ako ang art ba. Murag, kay siya i-express bitaw. Karon, thankful kay ko nga tattoo artist day ang i-design para sa ako tagit siya sa Ginoo nga mugid ako ang skill, mugid akong lakaw everyday, mugid ako ang i-express passion. So nalipay kayo ko. Thank you guys. Klase-klase man ang dagan sa pangunahuna sa matag usa ka nato. Kung unsa ang atong sugdanan sa usa ka maanyag nga lawas, apan ang kultura pagpatato nagpabilin gyapon buhi sa ubang tawo. Ug kining butanga dili lang napatik sa atong mga panimuot, kundi napatik na pud usab sa atong katilingban. Ako si Nef Lukzon, ug mao kini ang issue karon.